walang bahid ng korupsyon, na Tapang. bago, na siya pa mismo, bata to ha, yung iba dyan, tumanda na, nagkaugat na dyan sa Congress, etong batang to, ang tapang-tapang, na lumalaban, di ba, mga Bing? Eto, mahiya kayong bata nito, mahiya nga kayo dyan, lumayas na nga kayo dyan. Magkano ba Nakakagalit nga, no, Mama Bing, Kong Lian, kasi mas importante pa sa kanila ang bulsa nila kaysa sa bulsa ng masa na naghihirap na. Diba? Napaka-selfish, nakakahiya kayo. Binoto po kayo ng mamamayang Pilipino para protektahan nyo sila at itaguyod nyo ang tama at italaga naman na pag-aanin nyo ang kanilang buhay. Pero ang ginagawa ninyo ano? Ang ginagawa ninyo, ginagamit nyo ang posisyon nyo para magnakaw sa kaban ng bayan. Nagpapasalamat tayo, Mama Bing, na meron isang Kong Lian Libiste na ang bata-bata, baguhan, walang bahid ng korupsyon, na bago, na siya pa mismo, bata to ha, yung iba dyan, tumanda na, nagkaugat na dyan sa Congress, etong batang to, ang tapang-tapang, na lumalaban, di ba, Mga Bing? Eto, mahiya kayong bata nito, mahiya nga kayo dyan, lumayas na nga kayo dyan. Magkano ba talaga, Kong Lian, ang mawawala sa gobyerno ni BBM kung matanggal ang excise tax sa gasolina at krudo at ang VAT? Ang sinasabi po nila, 210 billion pesos kung for the rest of this 2026, isususpende ang excise tax at ang VAT. Kung ibaba naman din ang VAT para sa lahat ng mga bilihin, yun po ay nasa total ng 250 billion pesos. At mukhang malaking halaga, pero ang buong budget ay 6.7 trillion. At inamin sa aming huling pagdinig na meron 150 billion in non-essential MOOE ang gobyerno. Wow. Akala ko, ibig sabihin, tatanggalin yung buong non-essential MOOE. Ang sinabi nila, babawasan lang ng 20% ang non-essential MOOE. Ang hilig-hilig nyo talaga sa 20% dyan. Yung 100 billion ay 25% din eh, no? Naging Bombay pala yan. 25 billion. Alam nyo, itong gobyernong ito, sa tanda ko ng ito, ngayon lang talaga nangyari, Congressman Libiste, itong ayuda style. Palagay mo, ano talagang behind this strategy? Actually, ma'am, ang ayuda ay lumaki nga lang talaga ngayong administrasyon dahil siguro naiisip nila na ito ay way to win the hearts of the Filipino people. But I don't think it's really reflected in the approval ratings. So it's actually quite depressing that we have economic policy that is intended to serve political ends and yet it is not even successfully achieved.